Gusto mo ba mag-fishing? O di kaya, kumain lang ng masarap at maganda pa ang ambience dito sa Bulacan? Na affordable at pwede ka pang magpaluto ng nahuli mo? Then dito ka na sa palaisdaan ni Kabaning. Tara! Una, eto pala ang dadaanan ko na part din ng trip natin. Share ko na rin kasi maganda ang area na to ng Bulacan. Napakatahimik at para kang one with nature. Dito pa lang, worth it na yung trip papunta sa resto. Kaya, kung dito kayo dadaan, pwede kayo huminto para mag-photoshoot or kumuha ng videos ng greeneries. Pagtapos ng eskinita na to, kakanan lang kayo at Barangay Matimbo Road na. Medyo malapit na din to, dire-diretso na lang. Pagdating nyo sa tulay na to, kakanan kayo sa unang eskinita o sa Sevilla Street. Diretso lang to ng onte at makikita nyo na ang palaisdaan ni Kabaning. Ayan, naaaninag ko na siya. Pagdating sa area na to, iba na talaga ang ambience niya. Para kang papunta sa resort. Andito na tayo. Halika, explore muna tayo saglit bago natin itry magbangka at manghuli ng isda. May mga cottages or floating kubo pala sila. Yung nakikita nyo sa kaliwa is yung small kubo worth 100 pesos. Yung medium size kubo naman is worth 200 pesos. Malaki din pala ang pond nila at kayang-kaya nila mag-accommodate ng madaming customers. Tingnan nyo, ang ganda ng kuha ko dito. Nagko-contrast talaga ang langit sa lugar at lalong gumaganda pa nagre-reflect siya sa tubig. Kung photography hanap mo, plus points na agad to para sa'yo. Eto pala ang bangka nila na may sagwan. 100 pesos lang ang renta nito at good for 30 minutes na. Pwede ka mag-explore sa buong area or mangisda sa iba't ibang sulok dito. Good exercise siya lalo kung magsasagwan ka mag-isa. Nakakakaba lang kasi naiisip kong may buhaya. Kasi sanay ako sa province na pag madaming nipapalm, tirahan din ng mga buhaya. Syempre, sa akin lang yun. Walang ganun dito. Pond to eh. Grabe ah. Walang buhaya dito. Talaga ba? Wow. Sinubukan ko din pala mangisda dito. Kaso, magalaw talaga ang tubig, saka hindi ko pa gamay gumamit ng harina bilang pain sa isda. Madali kasi talaga matanggal ang harina pag nakagat na siya ng tilapia, lalo pag nabasa ng tubig. Kaya, may teknik din na ginagamit sa paglagay ng pain. Tumambay na lang pala ako saglit para magmuni-muni. Para sulit ang 30 minutes natin. Hindi ko na pinakita pero nagsagwan ako paikot dito. Ang galing niyang exercise. Worth it talaga tong part na to kasi 100 lang siya. Tas yung pain pala at panghuli ng isda is worth 70 pesos lang. Combo na yon. Mamaya ipapakita ako na effective din siya. Akala ko lang sa una hindi, pero pag nasubukan nyo at nakuha nyo yung tamang Isda muna technique, tayo. talagang makakahuli kayo. Pabalik na pala ako sa taas dito at doon na din ako manghuhuli ng isda. So ayun, dito naman tayo. 30 minutes ako sa bangka. Tapos ngayon, unlimited naman tong fishing. Plus yung bait nila is arena. Ayun o. Kaso,
Unlimited siya. Basta makahuli ka ng 1 kilo, ganun. Iba't ibang paraan pala ang ginawa ko sa pain. Experiment ganun. Para kung ano ang best option, yun ang gagamitin ko. Pinaka-effective na nagawa ko is manipis lang talaga ang pain at dapat dikit na dikit siya sa hook. Dapat labas din ng onte ang ulo nito. Make sure na di matatanggal ang harina. So yun, nakahuli lang ako nung ginawa kong ganito yung pain. Para hindi matanggal ng isda. Subukan natin yung ganito kaliit lang na bait. Para sakto lang. Okay, sa wakas. Nakahuli din ako. Ang liit mo naman. Tagal kita nahuli ah. So yan, 1 oras bago ko siya nahuli. Isa pa lang. Yan. Alam ko na kung paano. Second one. Hit your friend. One. Pangatlo na. Op. Op. Ito pa 1 kilo. Tatlo na sila. Number 4. Ay, laki ah. Pinakamalaki na ata to. Ang kilo na. 120 ang kilo. Ay, wala pa siya 1 kilo. 105.6. Sige, ako na yan, boss. Almost 1 kilo. 6 na piraso. So, ito yung total. So, ayun, binilisan ko lang yung biyahe. Siguro buhay pa naman to. So, medyo malayo-layo din kasi. Lagyan natin sila. Let's count kung ilan. Ay, buhay pa. Yan. Let's count kung 6 nga talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 nga. May maliit. So, 800 grams sila to in total. Buhay pa. So, lulutuin ko na to. Ayan. Dami din ah. Worth it talaga. Ayun. Gumagalaw pa. Okay. Kung gusto nyo lang pala kumain, may resto din sila. Eto ang menu nila. Sumubok din ako kumain ng gabi and okay naman ang lasa ng food. Umorder ako ng egg, lechon kawali, at sinigang na bulalo ng baboy, plus nagrent ako ng kubo worth 100 pesos. Total bill ko naman nung gabi is 485 pesos. Good for 2 na pala to. Pwede din pala sila sa inuman, lalo pag gabi since until 12 PM sila. Overall, masasabi kong nag-enjoy din talaga ako. Highly recommend ko na pumunta kayo dito kapag may araw pa kung ang trip nyo is magmuni-muni, mag-fishing, mag-video, o kumuha ng Instagrammable photos. Gabi naman if magiinuman kayo or kung may camera kayo na maganda ang lens for low light, then goods na goods din to. Kung nagustuhan nyo pala ang simple kong content, please help me make this channel bigger. Consider subscribing. I really highly appreciate it. Makakatulong kayo sa akin guys. Sobra. For now, bye and please watch my next content. Ingat!